Hello po sa inyong lahat. Hello po mga kababayan, mga minamahal. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ang date po ngayon ay 25 ng July, Hulyo 25, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:38 ng umaga, Huwebes, at medyo magandang panahon. Nais ko pong mag-vlog patungkol dito sa SONA. Itong katatapos lang ng SONA ni Marcos. Kung ano ang aking masasabi. Opo. Ang title ko po ay Marcos SONA ang masasabi ko. O kaya ang masasabi ko sa Marcos SONA, State of the Nation Address. Ngayon ay aaminin ko na ay ako ay hindi naman ako interesado diyan o masyadong napopokus diyan sa ganyan. Kasi nga alam ko ay ito nga parang recitation lang yan o declamation o kaya orasyon. Ganun lang po yan. Kaya ako hindi ko na masyadong iniintindi niyan. Pero magbibigay lang ako ng kaunting komento para may matutunan po tayo na manggagaling po sa Biblia. Opo. Opo, yan po ang aking gagawin ngayon. Gagamitin ko yung SONA para concrete example po yan eh. Opo, concrete example. At magbibigay po ako ng isang kwento na nangyari po sa Biblia para malinaw po, no question asked. Pag makuha nyo po yung idea, ay madali po kayong maniwala. Lalo na kung inoobserbahan po natin yung mga politiko natin na marami na ang nagdaan, hindi ba? Marami ng example, marami na tayong experience sa dyan, ay madali ko po kayo makonvince, hindi ba? Ay yan po ang aking tatalakayin po ngayon at inaanyayahan ko po kayo na patapusin nyo hanggang matapos at mayroon po kayong matututunan. Pero bago ang lahat ay nais ko munang batiin itong batch number 1. Number 1 ba? Okay, number 1, batch number 1. Si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalia ng Bacolod, Pampanga, Librager, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Baryaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver. Salamat po sa inyong lahat. Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Jos Shalan, Elenita Skrapler, Ben ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Querte Q, Jonah M, Reynaldo Abentino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleasure Duarte, Hias Bin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pagmando, John Cabrera, Lowen Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence
Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rufino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D. Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermihenil Dogardi, Ruben Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tusi. Ay salamat po sa inyong lahat. Ito naman po ang mga vloggers na aking nire-recommenda po sa inyo na ating suportahan at panoorin. Ito po sila, no? Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CJ Pechay, Kapihan ni Art Atago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Kawaldi Carbonil. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at nakikita ko po na marami tayong matututunan sa kanila at para po sa bayan ang kanilang nilalaban. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating topic ngayon. Ang topic po natin ngayon ay ang masasabi ko sa Marcos Sona. Ayan po. O kaya Marcos Sona ang masasabi ko. Ayan po, no? Ngayon ay katulad ng sinabi ko sa inyo, ako hindi ko iniintindihan Opo. Kasi yan ay mga general statement lang yan. Opo. Na kung ano ang gustong marinig ng tao, ay yun naman ang sasabihin nila. Pero mahirap po mangyari yan. Opo. Kung ano ang gustong-gusto na marinig ng tao, yun ang pag-aaralan nila na sasabihin nila. Opo. Itching ear po ang tawag dyan. Itching ear. Opo. Ay simpre ay ganun talaga At marami pong napapaniwala dyan. Opo. Yan po ang kiliti kasi ng mga tao na kulang ang pananampalataya o kulang ang alam sa Word of God. Ayan po kaya sila madali napapaniwala. Opo. Kulang ang kanilang kaalaman sa Word of God. At ito nga sasabihin ko na ang pinagbasihan ko kasi dyan ay ang Biblia kasi ay itinuturo na ito nga let God be true and every man a liar. Ayan po ang sabi ni Paul sa Romans 3:4. Pero ito ay nabanggit na rin yan sa Old Testament. Opo. Maraming ganyan na pagkasalita o pagkasabi. Pero ito ang malinaw. Romans 3:4, certainly not. Sabi po ni Paul, let God be true and every man a liar. Ayan po, hindi ba? Ay kung naintindihan mo yan, ay hindi ka ba basta-basta maniniwala po sa mga salita ng mga tao. Kasi nga ay every man a liar. Hindi ba? Pero may mga porsyento po o may mga bahagdan yan. Mayroon talagang magsisinungaling na kahit na siya na ang pumatay, ay magsisinungaling siya, hindi, sabi niya. O kaya, mayroong iba nagtitestify na siya ang pumatay, pero hindi naman. O siya ay droga, o siya ay nagdodroga, o siya ang pinuno ng droga, pero hindi naman. Yun po ang mga grabe, na kung saan ikapapahamak o kaya ikamamatay ng isang tao, magtitestify sila. Pero bihira po yung ganyan.
na nangyari na yan sa kaso ni Dilima. Nag-recant po yung iba halos lahat po nag-recant kasi nga malaking pagkakasala po yan every man a liar. Pero bihira po ang gumagawa niyan. Bihira. Aywan ko lang kung nabayaran sila o kaya ay nakakuha sila ng pabor. Ganun yan. Pero may konsensya po ang tao o may Diyos. May Diyos. Alam ng tao yan. May Diyos. Kaya nga, iririkant nila yan. Pinapatunayan ko lang po na iba-iba ang bahagdan o porsyento ng pagka-sinungaling ng tao. Ganun po yan. Certainly not, sabi ni Paul, let God be true, every man a liar, as it is written, so that you may be proved right when you speak, and victorious when you judge. Ayan po. Binibigyan po ng precaution na ang tao ay ganun nga. At ang Diyos lang po ang makatotohanan o totoo ang sinasabi. O totoo sa kanyang pananalita. Diyos lang po yun. Kaya nga sinabi dito ni Paul, certainly not. O kaya God forbid. O kaya God will not allow o hindi ganyan. Opo, yun ang sabi dyan, certainly not. Pero para maintindihan po natin ay ang pinagmulan po nito, kasi nga ito si Paul, eloquent speaker po ito magaling na speaker po ito Pariseo po ito, pero hindi lang pariseo, mataas ang katungkulan niya. Kaya nga, magaling-galing din siya na magsalita. Opo, ang sabi niya dito sa 3, yung pinagmulan niyan, what if some were unfaithful? Ang ibig niyang sabihin dito, yung mga tao unfaithful o mga sinungaling. Hindi ba? O kaya ay hindi naman tumutupad yan What if some were hindi tumutupad? Kung ang iba kanya hindi tumutupad o nga unfaithful o kaya ay makasalanan o kasama na po yan o hindi naniniwala. What? O paano kanya kung ang mga tao, ang ibang tao ay hindi naniniwala? Yun nga, unfaithful. Will the unfaithfulness nullify God's faithfulness? Yung bang unfaithfulness ng mga tao, yung kasamaan ng tao, manunulipay ba kanya yung faithfulness ng Diyos? Sabi niya. O hindi ba niya gagawin yung mga sinabi niya? O hindi ba niya ipapatupad yung mga pangako niya ng Diyos? Dahil nga ang mga tao ay hindi naman mapagkatiwalaan o hindi naman tumutupad sa covenant. At yan nga ang nabanggit ko kahapon, kung minsan ay nangangako tayo sa ating sarili, hindi ba? O kaya kinakausap natin ang Diyos, pero nalilimutan natin kung minsan ay nakakalimot tayo, ay nagagawa natin na naman yung kasalanan. Ganun po yan, hindi ba? Yung diniscuss ko kahapon, will their unfaithfulness, sabi ni Paul, nullify the faithfulness of God? O hindi na ba magiging faithful ang God? Yun ang tanong niya. Na konektado po dito kasi nga ito si Marcos, nangangako yan, hindi ba? Nangangako yan Pero alam ko hindi naman matutupad yan 20 pesos na per kilo na bigas, hindi ba? Paano mangyayari yan? Ay ako po ay lumaki po ako sa magsasaka. Lugi ang magsasaka Sino pa ang magtatrabaho sa bukid kung malulugi lang siya? 20 pesos po ang 1 kilo po ng palay. Ay tapos ang bigas magiging 20 pesos. Ay kalokohan po yun.
Ewan ko, 26 pa nga ata ngayon ang 1 kilo ng palay. Ay, ipapabayo mo pa yan. Babayad ka dun sa makinista, hindi ba? Ay, kalukuhan na po yan. Ayan po what if some were unfaithful? Will their unfaithfulness nullify God's faithfulness? Hindi po, sabi niya. Hindi. Ang Diyos, kahit na ang tao ay hindi faithful, kahit na ang tao ay tuloy-tuloy na nagkakasala, yung faithfulness po ng Diyos o yung sinasabi niya ay tutuparin niya. Ayan po ang ibig sabihin yan. Opo. Kaya nga, let God be true, every man a liar. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa magwakas po ang panahon o hanggang sa wakas po ng panahon. Tuloy-tuloy po yan. Let God be true, every man a liar. Ayan po. Kaya nga, yan ang kuwang ko, yan ang dahilan ko. Kaya hindi ko iniintindi ang mga patutsada ng mga politiko. Kasi alam ko naman hindi ba? Kaya nga ang sinasabi ko noon ay noong umpisa pa lang na nagsalita si Duterte, alam ko na puro kalukuhan Kasi nga may pinagbabasihan po ako, yung Biblia. At ito nga ang susunod na ikikwento ko sa inyo, Yun nangyari kay Peter. Nasa Biblia po yan, nakasulat sa Matthew 16. Ulitin ko lang nasabi ko na noon na ako ay nagtataka, bakit si Percy Lapid, ito si Tuto Kausing, hindi ba? Na kung saan ay matatalino ito o nagbabasa din ng Biblia ito, bakit hindi nila na-filter na yung mga salita ni Duterte ay evil? At marami pa pong iba na sumuporta kay Duterte nung una. Pero ako hindi, kasi nga napipilter ko po yung mga sinasabi niya. At dito po, makikita po natin para maniwala kayo na ganun nga. May mga salita kasi na malalaman mo agad na evil. Evil po. Halimbawa, sabihin niya na sabi niya, kaya ko tapusin ang droga. Problema ng droga. Evil po yan. Opo, alam ko na evil yan kasi nga hindi niya kaya na nagmamalabis o nagmamayabang ay alam po natin sa langit, hindi po pwede ang pagyayabang At nabanggit ko na kahapon, yung pagkaligtas po natin ay habag lang po ng Panginoon. Not of your works. Habag lang po ng Panginoon so that nobody should boast. Hindi ba? Para hindi ka magmayabang. Ay baka pagdating mo ng langit, nagmayabang ka, adi patatalsikin ka dun, hindi ba? Katulad ni Lucifer, hindi ba? Kasi nga dun sa langit, bawal ang magyabang. Ay kung ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng iyong gawa, ay magyayabang ka dun, hindi ba? Ganun po yan, not of your works or righteousness deeds, but through the grace of God, you have been saved or you have been changed. Ganun po yan. Babasahin ko lang po itong Matthew 16. At dito, malalaman natin na kung saan ay si Peter sinabihan ni Jesus Christ na, "Get behind me, Satan." Tinawag niya si Pedro na disipulo niya, si Peter po, tinawag niya na Satanas. Ayan po basahin ko lang po From that time on, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests, and scribe, and that he must be killed, and on the third day be raised to life. Ayan po ang sinabi niya. Pero ito po, malapit na siyang dakpin dito.
malapit na. Isinisiwalat na niya ang mga detalye o mga katotohanan na noon ayaw niya. Opo. Kasi dito, malapit na yung yung pagdakip sa kanya Ngayon, ulitin ko lang from that time on, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem. Ayan po ang hindi po natin alam. Hindi siya nangaral dyan sa Jerusalem. Hindi. Ang ibig kong sabihin ay papunta pa lang siya yan. Opo. Kasi nga itong Jerusalem po ay city po ito na mayayaman po ang mga tao dyan. O sari-saring tao na gaganyan na naandyan. At matatalino at yung nga mga chief priest yan ang naandyan. Kaaway niya po yan. Opo, dahil nga iba ang itinuturo. At yung pagtuturo niya ay patungkol sa mga tao dyan sa Jerusalem. Yan nga, mga chief priest. Sinabi niya na, and suffer many things at the hands of the elders. Pati nga yung mga elders Opo, yung mga matatanda. Naandyan sila chief priest and scribe, mga iskriba, mga manunulat, hindi ba? Siguro yan in today's parlance, yung scribe na yan, mga kwan yan, mga media people, di ba? Ganon. And that he must be killed, sinabi niya na siya ay papatayin, but on the third day, he will rise again. Ayan po ang sinabi niya. Ngayon, ito naman ang sinabi ni Peter, ayan po, sa 22, naka-highlight po ng blue, itataas ko lang po para maganda ang ating pagbasa. Naka-highlight po ng blue dyan, verse 22, Peter took him aside and began to rebuke him. Pinagsabihan niya si Jesus Christ. Ni-rebuke niya yung deklarasyon ni Jesus Christ. Ang sabi niya ay, far be it from you, sabi niya. Lord, he said, this shall never be or never happen to you. Sabing ganun ni Peter. Yun po ang sinabi niya. Na kung titingnan natin, wala namang masama Kasi nga ayaw niyang mapatay si Jesus Christ o ayaw niyang ganun ang mangyari na papatayin si Jesus Christ ng mga Pariseo o ipapapatay o magsasaper. Opo, ayaw niya. At dahil naman alam naman ni Jesus Christ ang kalooban ng tao, sinagot niya. But Jesus turned and said to Peter, get behind me, Satan. Tinawag niyang Satanas kasi nga doon sa pananalita ni Pedro. Hindi ba? Never happened, sabi niya, ay hindi naman niya hawak ang panahon Nobody holds the future, hindi ba? Ay bakit sasabihin niya ganun? Although na handa siyang mamatay o handa siyang magpakamatay para kay Jesus Christ, at pinatunayan naman niya yan, hindi ba? Pinungusan niya ng tainga Maalala ko tuloy yung si Trump na tinamaan daw sa tainga. Ay yun po ang pinalalabas ng media. Opo, na may pumutok at tinamaan yung tainga ni isisingit ko lang po isisingit ko lang kasi gusto kong i-discuss yan Matindi po talaga ang media Opo. Pero hindi natin nakita na nilinisan yung tainga ni Trump. Hindi natin. Hindi nila ipinakita. Kaya ako in doubt po ako dyan Pumutok. Tapos hinawakan ang tainga. Tapos may dugo. Ay madali lang pong gawin yun madali lang yun. Pero dapat makita talaga na yung tainga na may damage. Lilinisan yun sa ospital at ipapakita yan. Dapat ganun At sino yung doktor? At anong ospital? Ganun yan.
i-bulletin nila every 4 hours, ganyan. Kaya nga ako, hindi ako masyadong nagpapaniwala dyan sa ini-examine ko kasi ganun sa nangyari sa taingan ni Holyfield. Opo, yung taingan ni Holyfield kinagat ni Tyson ay ipinakita sa slow motion. Ipinakita po. Nakita natin talaga na kinagat. Pero yung damage, hindi makita Kung yung degree ng damage, hindi makita. Kasi nga, nababahira ng dugo. Kung malalim ba yung kagat, alam natin na may dugo. Ano po ang ginawa? Lumapit yung nagbuhos ng tubig at nilinisan yung tainga. Nakita natin talaga malalim ang kagat. Hindi ba? Ganun po. May slow motion at saka nilinisan yung sugat. Kasi nga hindi mo makikita kung may dugo Gaano ang damage? Ay ito si Trump, ay bakit hanggang ngayon hindi pinapakita? Sinigit ko lang po yan, Kaya hindi ako maniniwala agad na ganun. Kasi nga it appears, ganun nga ay ganun naman po sa mga pelikula, hindi ba? Sa pelikula niluluko lang tayo, hindi naman talaga nangyari. Pero ipapakita yung dugo, sinuntok kunyari sa bunganga, pagkita mo ay nagdudugo na yung bunganga, hindi ba? Pero actually sa pelikula, hindi naman tinamaan yun Ganun po yan. Pero make believe nga ito na tayo, Ngayon, si Jesus Christ ay sinabihan niya si Peter, "Get behind me, Satan." At hindi po nagsisinungaling dito si Jesus Christ. Alam niya na si Pedro ay parang nakokontrol ni Satanas o nai-influensahan. Kaya sabi niya, Get behind me, Satan. You are stumbling block to me, for you do not have in mind the things of God, but the things of men. Ayan po, klinasify niya agad, hindi ba? May plano kasi ang Panginoon na siya ay mamamatay, si Jesus Christ, ipapako nga sa krus at muling mabubuhay para isave niya yung mga tao. Yung mga mananampalataya sa Kanya o yung maniniwala sa Kanya. Pag ayaw maniwala dahil busy, hindi po kasama yun. Ganun lang, So, itong example na po ito, ay although na bibigyan ko po ng emphasis pag titignan mo yung sinabi ni Peter, walang masama kasi nga handa niyang ipagtanggol kaya nga sinabi ko, pinungusan niya ng tainga yung katulong ng satirduti ata o ng parisiyo. Pinapunta siguro doon para mag-usyoso, hindi ba, magmarites. Ay napungusan siya ng tainga. Pero ikinabit muli. Kasi nga gulo yun kung hindi ikinabit, gulo Opo ay simple, dadakpin sila lahat doon Baka nga pati si Peter ay mapatay doon. Opo. Kaya ang ginawa ni Jesus Christ ay ikinabit na yung tainga. Parang walang nangyari. Hindi ba? At kung makikita mo po doon sa paglilitis po sa bulwagan, hindi ba? Doon sa na yan, sa opisina ng gobernur o kaya kung saan siya dinala. Marami po na pinagdalhan sa kanya Dinala sa chief priest, dinala sa kay Herodes, dinala sa kay Pilato. At doon kay Pilato ay inakusahan siya si Pedro. Hindi ba kanya kasama kanila? Hindi ba? Hindi ko alam yan. Hindi po, sabi niya. Natakot siya. Ganun po talaga ang tao Although na ready siya na mamatay, ay may takot din yan Nung nakita niya na hindi na nagsasalita si Jesus Christ o hindi na palaban o hindi ginamit yung kapangyarihan na bumubuhay ng patay, ay natakot na rin siya.
tatlong babae po. Hindi ba kanya kasama kanila? Oh, nabumukhaan kita. Sabi niya, hindi. Sabi niya, hindi ako kasama dyan. Oh, at yung pangatlo, sabi nung isang babae, ay sa busis mo kanya, sa punto mo, sa pananalita mo kanya, kasama kanila, isa ka. Sabi niya, ay sumusumpa ako kanya sa langit. Sabi niya, hindi ako kasama. Tingnan mo yun, natakot din siya. Hindi ba? Kaya nga let God be true, every man a liar. Na sinabi niya na handa akong mamatay, sabi niya. Pero nung nakita niya na hindi nga lumalaban hindi ba si Jesus Christ? At yan po, sasamantalahin ko lang po ito, no? Kasi nga may nakadebate po ako noon na kwan sa kwan po sa dyaryo. Ang sabi niya ay ako daw ang pupunta doon sa West Philippine Sea at ako ang lumaban sa China. Yun ang sabi niya, kung gusto ko daw. Kasi nga si Duterte ayaw ay ang pinipilit niya ako na magdebate sa kanya. Ay ang sabi ko, ito nga ang example ko sa kanya ay hindi lalaban kako ang mga tao kung ayaw ng presidente. Hindi lalaban. Ayan nga kako si Kwan si Pedro, hindi lumaban yan kasi nga hindi kumikibo si Jesus Christ. Tapos ako kako ang papuntahin mo doon. Hindi pwede. Una-una, wala akong baril kako, wala akong pundo, wala akong sasakyan. Presidente ang mangunguna kako dyan. Kaya nga, let God be true, every man a liar. Kasi ang sabi ni Duterte noon, sasakay siya ng jeepney, hindi ba? Mga example po yan na binibigay ko sa inyo. Ayan po, hindi ba? Ang sabi ko dun sa tao, pag ang leader kako hindi lumalaban, ang mga tao takot. Yan ang sinabi ko. At yan nga ang nangyari kay Pedro, hindi ba? Bagamat handa siyang mamatay noong una, hindi ba? Ay nagtakbuhan na yung mga kasamahan niya, nagtago na rin siya lang ang sumunod doon sa bulwagan o doon sa paglilitis. Nagkunwari siyang townspeople, hindi ba? Pero nung sinino siya, nung mga babae, yung tatlong babae, ay itinanggi niya. Hindi ba? Aywan lang natin kung takot siya kasi nga baka nakilala siya nung pinungusan niya ng taingay. Hindi ba? Ayan nga. Hindi ba? Binibigyan ko lang po ng example ng diin para po maniwala kayo. Let God be true, every man a liar. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Kaya nga wag na po nating pansinin yan. Yung mga pangako, mga sunod na yan, ay magbase po tayo sa salita ng Panginoon para hindi po tayo madala sa sari mga panukala nila. Wind of doctrine ang tawag dyan. Sige po at hanggang dito na lang po at panalangin ko po sa Panginoon na sana ay sa ating pakikinig ay mabigyan tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Kanya. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po mga kababayan, mga minamahal. Salamat po sa inyong lahat at good morning at hello po. Sige po, salamat po ng marami.